The Senate Energy Committee is looking into the proposed removal of system loss charges from electricity bills. Energy regulators and power distributors were asked to explain why consumers shoulder these costs and how the policy could be changed without disrupting the power sector. Live from the Senate, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, unang-una, ano-ano nga ba yung mga key points that were raised during the hearing? Denise, in today's Senate Committee on Energy hearing, ang pinaghugutan ng mga senador sa komite is yung systems loss, yung nagiging problema dyan na hindi fully nade-deliver o nasusupply yung supposed na kuryente, ay hindi raw dapat ito sinisingil sa mga consumer, kundi distribution companies or utilities. May mga panukalang final kasi sina Senator J.B. Ejercito, Senator Erwin Tulfo na tinitingnan yung pagtanggal ng systems loss o di kaya naman yung VAT, yung buwis na pinapatong dito sa singilin. And so far kasi ang nagre-reflect sa mga bill ng mga consumer o mga household, 5-6%, pero kapag ka mga off-grid, mga 12% to 16% umaabot talaga yung systems loss. At ang sinasabi, dito sa ginagawa ngayon ng Senado, ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, it will be, well, this way, itong mga distribution company ay mafu-force sila to be more efficient kasi currently wala raw pressure dito sa mga kumpanya dahil naisisingil nila itong systems loss sa mga consumer. And dalawa kasi ang tinitingnan ditong klaseng systems loss, technical and non-technical. Technical dahil, for example, sa haba ng linya ng kuryente, nagkakaroon ng kahirapan na isupply in totality o buong kuryente na ipapadala. Kapag ka non-technical, ito ay tungkol na sa illegal na paggamit ng jumper, yung meter tampering, yung mga illegal na kumukonsumo ng kuryente. So, ang nangyayari, technical man o non-technical, nasisingil at nasisingil siya sa mga consumer. At yan ang nais na ayusin o baguhin ngayon ng mga senador, ng mga mambabatas dito sa EPIRA Law. Denise. Okay, Merimon, klaruhin lang natin. So, are the senators looking at removing the charges entirely o kumbaga limitahan lang yung maipapasa sa consumers, mapaliit as much as possible? Paano ba? Denise, dalawa yung sinasabi kasi kanina. Systems loss as a whole ang tatanggalin sa paniningil sa mga consumer or yung buwis na VAT. Ang sinasabi ng Energy Regulatory Commission or ERC, kung ano man daw ang magiging amendment sa EPIRA Law, kung ano raw ang ipapa-implement na batas, or kung ano pa ang resolusyon na gagawin dito, susunod naman daw sila. Ang nasabi naman ng Department of Energy, supportive naman daw sila doon sa pagtanggal ng VAT. Pero kung sa systems loss in total to, or sa kabuuan talaga, kung ibig sabihin yung distribution utilities na ang magbabayad nito or ang mag-shoulder nito, babalikan daw muna nila, ayusin daw muna nila ulit, pag-uusapan daw nila kasama si Energy Secretary Sharon Garin kasi marami na raw sila na-submit na parang proposals, na comment, na opinion nila tungkol dito at ipagbibigay alam daw nila ito sa Senado. Yan yung isa sa mga sinisilip nila. Systems loss ba ang tatanggalin na talaga sa nasisingilin sa consumers? Or yung buwis lang. Pero ang sinasabi na ng DOE, habang wala pa raw ito, ang gagawin ngayon nila is nakikipag-ugnayan, nakikipag-meet daw sa iba't ibang miyembro, stakeholder ng energy power sector para matignan kung pwede na nilang mapababa yung systems loss na sinisingil sa mga consumer. Ang ERC naman, mag-asasagawa sila ulit ng audit para ma-check kung tama ba itong sinisingil sa mga consumer o sobra-sobra. Denise. Meron din bang provide na estimate, Merimon, as to how much the consumers can actually save if these changes are implemented? Kapag ka yung sa off-grid kasi, ang nagre-reflect sa mga bill, for example, sa mga malalayong lugar, nasa 12 to 16% kasi ng bill, lumalabas yung sa systems loss. Kapag ka yung ibang kumpanya naman or utilities, 5 to 6% doon umiikot yung sinisingil. And in total, kung sakali man ang nasabi kasi kanina ni SP Gatchalian, yung initial estimated cost daw ng systems loss na pinapasa sa mga consumer nationwide ay nagre-range sa 70 to 80 billion pesos. Kaya ganun karami ang pinapasa at kung sakali man na matanggal ang mag-shoulder niyan, itong distribution utilities. Pero ang concern again ng sektor, pwede raw malugi, pwede raw bumagsak ang industriya kung sakaling mangyayari yun. Denise. Alam naman natin, Merimon, pag-aaralan pa talaga ito. Pero may target date na ba sila kung kailan nila pwedeng i-implemento, kung kailan ba gawin yung mga changes? Yung sa parte ng DOE, sa pagtingin din nila tungkol dito, actually humihingi pa sila ng kaunting oras, kaunting pasensya sa mga tao kasi kailangan nila itong ayusin, kailangan nila itong aralin at hindi madaliin. Pero sa parte naman ng Senado, ang nasabi dyan ni Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Energy, ang target talaga nila
is mga isa pang pagdinig, tapos technical working group, tapos ipapasponsor na agad sa plenaryo. Yun kasi yung naging marching order din ng Pangulo sa kanyang SONA, kaya sila rin lalo ay nakikita nila dapat sa madaling panahon, magawa nila ito, maayos nila yung EPIRA law. Kung sakali man before Christmas, magagawa na raw ito ayon dito sa Senado. So parang pa-early Christmas o Christmas gift na daw ito sa mga kumukonsumo ng kuryente. Pero bahagi rin sa kanilang sinisilip ay yung tungkol sa anti-pilferage law na pinipinalize. Kumbaga may consequences ang mga taong lalabag dito at illegal na kukonsumo ng kuryente. Yan yung isa sa nais nilang mapaigting at lalong paghigpitan. Dahil ang nangyayari nga, sabi ni Senator JB Ejercito, dati raw, yung mga nagja-jumper, hinahabol daw, hinahabla raw, pero ngayon, hindi na raw ito masyadong nangyayari. Denise. All right, thank you for that report. Again, that was mobile journalist Merimon Reyes.